dati ko po kasing tindahan, dyan po siya dati nakapwesto. Ngayon nung nagsimula na po nung lumalakas lagi yung bagyo, napasok na po mismo sa loob ng tindahan yung yung Malaki na alon, kinukuha na ng alon lupa sa tabi. Napunta na doon sa malayo. Kaya nauubos na dito. parang nga, ang lakas ng bagyo. Ang buhangin dyan sa loob mismo ng tindahan na yan, hanggang dito. Malaki ang epekto ng wala pa yung tetrapad kasi talagang nauubos ang lupa ng aming barangay. Sa katunayan, ang tubig at bahay magkadikit na. Actually, maraming problema ito nung implementasyon. First day pa lang ng project is nakita na namin na may problema kami sa site, may problema sa fabrication area. Sinuspend namin yung project, then ni-resume after na na-resolve yung problema ng project. Ganon din po sa Munting Mapino, una yung fabrication area, wala kami makita ang fabrication area. Tapos yung location po ay sobrang sikip ng location na napakahirap. Yung mga heavy equipment, yung mga gamit na dapat gamitin namin sa paglilay ng tetrapad, wala po kami makitang posisyon, kaya medyo nasuspend po nung medyo matagal-tagal po. Maraming talagang problem kami na-encounter during the time ng planning and conceptualization ng project. Conceptualization, talagang hindi namin na-proceed. So, during actual na lang talaga namin nakita na nagkaroon tayo ng mga changes. But still, ano namin is talagang to arrest nga yung nagiging erosion doon sa area. That is, kailangan ituloy yung project. Before ito sa Armor Rock, yung mga kaso due to the limitations na supply ng Armor Rock, saka din namin yung talagang, meron kami specified na sizes na Armor Rock, kaya lang sa mga delivery talaga hindi natin makokontrol kasi sa quarry yan eh. So, kaya kami nag-decide to go with tetrapod kasi ito talagang namin, reactor size. Tsaka mas magiging matagal to. Mas matibay ito. Tsaka ito na yung technology na ginagamit sa international. Actually, in the province of Cavite, meron tayong top 2 hazards. Yung una yung flooding, second yung ground shaking. Yung flooding talaga yung isang historical trend at saka yung nakikita din ng nagkaroon ng climate disaster risk assessment ng PPDO at ng buong probinsya ng Cavite. Nakita talaga na in the future, 5 to 10 years from now, talagang malaki ang magiging impact ng flooding sa atin kapag hindi nagkaroon ng mga measures, mga structural measures, engineering measures. Here in the province, we have 9 LGUs sa coastal and then we have 4 na low-lying. So we have 13 LGUs sa Pilipinas kapag malalakas na ulan, typhoon, LPA pa lang. Yung mga preemptive evacuation na ginagawa ng mga mayors para hindi na talaga magkaroon ng impact doon sa mga residente. With this project, since that is a mitigating structural measure, no, na hindi na lalaki yung tubig, isa rin para sa magiging kung hindi makakaroon ng ganitong project, magkakaroon ng tsunami. And yung Munting Mapino, yung project ng LGSF na yan, nandun siya sa grade 4, 3 at saka 2 and 1 pagdating doon sa tsunami. Ibig sabihin, malaki yung susceptibility niya at yung mga residents na nandun ay maapektuhan. So kung may mga ganitong pamamaraan na makokontrol yung tubig, malaking bagay kasi yung damages na hindi na dapat magkakaroon ng ganong kalaking impact ng damage, hindi na mag-displace yung mga tao. Nitong 2019, nagpa-execute na si Governor John Vic ng thorough study about erosion sa buong coastal area ng Cavite. So dito na kami nag-start ng thorough study katulad ng pagkuha ng bathymetry or depth ng area, extent ng coastal erosion sa mga concerned barangays. Tapos pinag-aralan din yung mga published document na about sea level rise ng province.
Pero later on, kinoconsider na rin namin, kahit before pa, pero mas tinitingnan din namin ngayon yung mga anthropogenic activities or human impact. Ang purpose kasi ng drawings or ng tetrapod is to break the energy of the leaf. Pero aside from that, kung magbabasag mo o mag-break mo yung energy ng leaf, kailangan pagpasok ng buhangin, hindi lang siya ma-stack up sa isang area. So kaya siya may distance to 5 meters in between ng stockpile ng tetrapod. And then the pieces will be based on the depth sinukat manually ng staff ng DJM. And the distance in between the 0.1 and 0.2 ng horizontal alignment ng tetrapod is 50 meters. Inislant ko yung position ng tetrapod. Yun yung pumupose ko din sa engineering kasi para maging normal season man or hindi normal season, counterclockwise or clockwise position, pareha siyang magtatrap ng sand doon sa loob. Ang purpose kasi nito is, number one, magkaroon ng sun replenishment or sediment replenishment dun sa area. So yung interconnectedness ng lahat ng coastal area ng Cavite is kina-check hindi lang doon sa may proposed project area. Based dun sa study, marami siyang mga stations and geo-coordinates. So kung saan naabot yung support or yung fund, pinaka-identify ano muna yung mas priority based doon sa mga naka-identify na geo-coordinates. Pag low tide po, malaki po isang bagay. Pag may bagyo, talagang hindi kami naaano dito. May mga nagawa na kami sa Amaya, na unti-unti nakikita na namin ngayon yung benefit. Nagkakaroon na siya talaga ng acquisition. Dito, instant nakikita natin, gradual to. Kasi long-term benefit. Saan gusto namin mangyari? Kung may mga ganitong mitigating measures, malilesen na yung impact niya. Yung hindi magandang mga mangyayari like yung masasira yung bahay, mali-displace yung tao, pupunta sa evacuation center, even yung livelihood, kasi nga ay nasa coastal area, hindi siya gaano ma-affectan. So malaking bagay economically, financially dun sa household, economically sa LGU, at sa probinsya, at syempre yung assets, yung property, so malaking tulong po ito sa amin. Paggawa ng ating kalsada, Tarikwa, kasi sa tulong po ng tetrapod, hindi na po naubos yung lupa. Yun po ang malaking tulong ng tetrapod na ganun yung probinsya. Ayos naman ako kasi nakuha ko. Bumabasag siya kasi ang nilagay drawing tag. Drawing tag ang nilagay, ang araw niya, may panahon lang, hindi mo siya may-efficient. Okay naman siya kasi nga nakaka-hindi sa araw na araw. Kailangan dagdagan para kami hindi masyadong maipektuhan ng Mas maganda kung mas madadagdagan po siya at saka medyo ano po nila pag malapit. Yun lang din po, ang hiling namin kung maaari ho na dagdagan. Ang malaking bagay po sa amin talaga kung halimbawa magkaka-break water na talagang makakasangga sa amin pagdadating ng bagyo. Kailangan talagang lagyan po ng mga seawall o breakwater po itong aming mga barangay. Lalo na itong sinubay na aming tansa. Siguro additional project na katulad nito doon sa site na ito, sa area na to. Katulad din po ng problema ng Amaya, yung Team Mapino, yung quantity ng tetrapod natin, masasabi natin kakaunti. Wala na yan o ayun niya sa Palawan. Installation of tetrapods along coastline, tuloy-tuloy yan. Actually, may mga after the ng DILG funded projects na ginawa natin dalawa, yung sa tatlo ba? Munting Mapino, yung sa Amaya.
So tuloy-tuloy kami, nagkaroon kami sa Kapipisa, nagkaroon kami sa mga kalsada sa Naik, sa Nabak, and then ngayon meron tayo sa San Juan Bernate, no? So tuloy-tuloy yan, kasi sa laki ng shoreline ng Cavite, and then so ang isa sa mga trust ni Governor is to protect the shoreline. So this is will be continuous project.